magtatak talaga sa buhay ko yung nangyari doon sa amin na at least yung nagawa ko sa sarili ko para sa tropa natulungan ko sila. Kahit na maisip ko rin na may mali ba ako kasi i-violate ko yung CO ko, bakit nag-abante ako na hindi siya magbayad. Yung talagang sa sarili ko parang gusto ko talaga na maglakad talaga ako, mag-abante ako sir kasi yung inisip ko talaga sa isip ko na ano, yung scout platoon tulungan tulungan natin, dikitan natin. Kasi tropa yan, kawawa yan sila. Kaya yung maisip ko talaga sir na ano, yung best na ginawa ko kasi walang command. May officer man ako, may platoon sergeant, din naka-command talaga. Sabi ko, ako na talaga yung mag-command. Maganda naman yung ano sir, kasi lahat ng command ko, nasunod naman lahat ng mga subordinate ko. Sabi na, salamat nga kami sir, nag-command ka eh. May iba dyan na ano, hindi nag-command. Sabi ko sa sarili ko, ano yung ko na dala to. Ito na yung time siguro na gamitin ko rin yung bilang isang squad leader kasi may ano man tayo, may CO, may PL, may ano, pababa hanggat ano, sabi ko, time ko na siguro to na mag-command kasi naisip ko wala nang nagko-command eh. Kasi alam mo yung sundalo sir, alam ko yan, pagputok talaga yan, wala pang gagalaw yan dyan pag walang command. Kasi yung sundalo, maghihintay ng command yan eh. Kasi for the first time noon, private pa kami, pagalitan ka talaga dyan. Pagputok pa lang ano, saan-saan ka na magpunta dyan, yung pataka ka kung saan-saan ka magputok. So, sabi ko ito na yung time na ano, na i-command ko sila. Halos lahat naman na-execute namin na ano namin. Tapos yung area na yun, yung kinuha ko sir is hindi siya pwede iwanan. Bakit? Yung sa likod ko na yun, at saka sa left side ko, doon lumalanding yung chopper na kumukuha ng wounded. Hindi ko talaga pwedeng iwanan yun. Ako yung last nag-withdraw. Baka naka-alis na lahat ng wounded. Nag-hold the line pa ako doon para i-engage yung ano, para makalabas yung mga wounded. Hanggang sa ano, kasi nung time na yon, ako talaga yung pinakahuli na sa Charlie Company, akong nauna nung first time, pero pag withdraw, ako din talaga yung pinakahuli kasi hindi ko man siya pwede iwanan doon kasi yung chopper sa likod ko nag-landing kasi kumukuha ng wounded. Pero pagputok ng kalaban, doon din papunta sa chopper. Kaya yung chopper, panay ang balik kasi natatamaan din sila eh. Kasi buti yung chopper, hindi tama doon sa salamin, doon lang sa katawan ng chopper. Balik na naman yung ano, lipad na naman. Yung style ko doon, mga volume fire din talaga para maka ano yung chopper na landing tapos ano lang yung mga wounded. Kaya tiniis ko noon kahit wala kaming kain. 5 o'clock in the morning pa lang na-engage na yung tropa. Kasama kami. Inisip ko na kahit walang kain, kasi iniwan namin yung pack namin para mabilis yung galaw. Ginawa ko lang noon na may tao ako na mga 10 o'clock na ng umaga kasi uhaw na talaga eh, wala pang kain. Sabi ko kahit tubig na lang, kunin nyo yung, gapangin nyo yung pack natin. Kuha kayo doon ang gusto mag ano, kung may baon man tayo, kunin yung baon nyo. Nagdalawa, dalawa-dalawa lang, sabi ko, palitan. Kunin yung tubig at saka yung baon. Kayo, kung magkain kayo, kain na kayo dyan, dapa lang. Ako talaga, yung iniisip ko noon, hindi ko iwanan yung posisyon yung nakuha ko kasi yun yung malaking tulong para makalabas yung scout platoon para hindi din sila yung talagang term din na iba na mawalop. Hindi man talaga mawalop yun. Sabi ko, hindi yan mawalop kasi nandito man tayo. Sabi ko nga, anong purpose natin na supporting effort tayo, pero supporting effort one, hindi natin sila masupport. Yung task natin is supporting effort tayo. Tapos hindi natin ma-support yung ating tropa ng scout platoon. Kaya yun din isa na nagtatak sa isip ko sir na
the best din yung ginawa ko para sa sarili ko na nakuman ko lahat, na-execute namin yung gusto namin mangyari, na matulungan yung scout platoon at saka na-evac lahat ng wounded. Masaya na ako dun sir eh, sa naisip ko, masaya ako sa nagawa ko kasi malaking tulong na ano ko yung tulungan ko yung tropa natin na kahit nag-initiative lang ako na gagawin ko yun kahit na inisip ko pagbalik ng kampo, papagalitan talaga ako ng CO ko. Pero pasalamat din yung CO ko noon na ginawa ko yun kasi nung time na nakabalik na kami, kinausap niya rin ako, nagpasalamat din siya sa akin. Kaya yun yung magtatak sa isip ko sir na isa sa pinaka-the best din yung ginawa ko sa SPMS box na nakuman ko ng maayos yung tropa, na-execute namin yung task namin ng maayos. So, isa lang man yung goal yung sabi ko eh, yung paano ma-accomplish the mission lang man yung talagang goal natin. Kaya yung sa akin yung ginawa ko, yun talaga ma-accomplish yung mission, mano yung matulungan yung tropa. Kaya ma-imagine ko talaga sir na magtatak minsan sa isip ko na masaya din ako kasi nagawa ko yun ng maayos, nakuman ko, na-execute ng maayos. Malaking tulong sa tropa kasi inisip ko maubos talaga yung tropa. Wala silang labasan sir eh. Kasi nakaliteracy na yung nakaganyan. Sa gitna, yung kalaban, left and right, sa harap. Sabi ko, kaya yung ko talaga yung sa left side, na lahat hindi makalapit doon sa scout platoon, hindi kagi-engage ko talaga na isipin mo sir, 5 o'clock in the morning, natapos kami, 1 o'clock ng hapon eh. Bago kami na na talaga, ipa-withdraw na kasi maraming wounded. Inaano na para kulang talaga sa naisip ko rin na kulang kami sa tao talaga. Kasi inspected ng kalaban noon, nung doon na area, kaunti lang sila sir, mga pinakamarami na nandoon sa mga 10 or 12. Yung doon sa objective na yun. Pero yun pala sir, yung reinforce. Doon yun, yung nangyari kasi doon sir, yung tawag nila na pintakasi. Yung pintakasi, doon sila nagpintakasi, iba-ibang mga grupo na yung kasi may naka-motor, may yung pambot, dumadaan sa ilog. Kasi maririnig mo yung pambot nila, mga motor nila, magtakbo doon sa kaliwa. Sabi ko, barilin nyo. Kung medyo malayo, huwag nyo barilin. Kaya yun yung maisip ko na yung time na yun na yung namatay din sa scout platoon namin, yung si Litcanlo. Kasi yun sa sabi ko hanggang doon na lang siguro siya kasi hindi man natin talaga sir kasi ako iniisip ko rin sarili ko, hindi natin hanggang kailan tayo kukunin kasi hiram lang din yung buhay natin. Yan na lang. Talagang technique sabi ko, marami naman tayong nadaanan maraming tropa kasi na maraming anting-anting. Sabi ko sa akin pa lang, okay man yung anting-anting pero ang pinaka-the best na anting-anting is yung nasa taas eh. Yung Panginoong Diyos talaga natin. Kaya ang tinuturo ko sa mga junior ko talaga before maglakad, kailangan natin magdasal, may encounter man o wala. Pagdating, pagbalik, pray, pasalamat, nakabalik tayo ng maayos, walang may nadisgrasya, ang mga ganun yung sabi ko. Yun yung number 1 na anting-anting kasi yung bilang isang squad leader noon sir, lagi kong sinasabi sa mga junior ko, mga subordinate ko, na lagi niyong tandaan, sinanumpa man tayo sa
bago tayo ng sundalo, anumpa man tayo na handa tayong pumatay at magpakamatay dahil sa ating sinumpaan. So, ang pinakaimportante lang, huwag tayong mawala sa taas. Banggitin natin siya palagi, araw man o gabi, kung saan man tayo. So, pasalamat talaga ako, sir, sa mahal na Panginoong Diyos. Marami man akong experience na nangyari sa buhay ko. Kaya ngayon, ni-share ko. Sabi ko, ano lang tayo sa Panginoong Diyos. Huwag lang tayo banggitin natin siya palagi. Kasi lahat ng ginagawa natin, kung wala tayo sa taas, hindi tayo mag-successful sa ating gagawin, sa ating mission. Yan yung pinapangaral ko palagi sa mga junior ko, sir. Na ganun. Pagdating ng time na magretiro kami, at least may nakuha kayo ng maganda sa akin. Tinuturo sa inyo, huwag niyong sundin yung may minsan na yung hindi maganda na nakikita niyo sa akin, huwag niyong sundin. Yung pinakamaganda na tinuro ko, gawin niyo lang. Kasi kayo, bago pa lang, malapit na kami i-share ko sa kanila na yung sa bilang isang sundalo, na challenging yung buhay mo kasi kaya nangyayari sa mga experience ko, sa ng Panginoon, wala man dahil yung una, yung Panginoon talaga. Yun talaga. Basta lastly, sir, yun lang yung aking sir, yung talagang nagawa ko yung base ko na yun, yung time na yun. Kasi sa sarili ko, naisip ko kasi, sir, na the best talaga yung ginawa ko kasi nakatulong ako sa trupa, na-command ko ng maayos, na execute ng maayos. Although parang maisip ko na nag-violate ako sa officer ko, pero naisip ko tama din talaga kasi kawawa din yung trupa pag hindi ko ginawa yun. Kaya naglakas loob din talaga ako na gawin yun. Kasi sabi ko, the best talaga kasi mag-recall sa isip ko na yung nangyari. History din talaga yun sa sir, history din talaga yun sa 57 na marami namin time nagsama na encounter po. Yun yung pinakamaraming wounded, sir. Talagang time na yun. Kasi alam din siguro ng kalaban na palipat na kami dito, sir. Kaya yung nila, mga pintakasi nila, grabe talaga, sir. Yung dami. Kahit 1:10 mo ito, parang sobra pa talaga. Kasi 3 imagine, 3 platoon lang kami. Yung kalaban, estimated na yun. Mga abot ng 600 to 700 ayon sa talaga sa report na kasi ilang commander na yung nagtatawagan, tulong-tulong para parang gusto nila pin down siguro or dyan, mga term na pin down, gusto nila kasi gusto nila maganti sa 57. Kasi yung unit namin ng 57, sir, ang umpisa sa Maguindana kami, naisip ko talaga na parang kami sa kalaban, parang mainit kami sa kanila Kaya palagi kami naghahabulan dyan sa area na yan kaya mainit kami sa kanila Ayun lang siguro yung sir, last na mai-share ko, sir, sa buhay ko, experience ko bilang kasapi ng Infantry Masikap Batalyon, Manterigbang Masikap 57 IB. Shout out. Galing.